Ang napakagandang babaeng ito ay nagmamay-ari ng isang ice cream parlor sa Austria. Gayunpaman ay magugulat kayo sa kung ano ang natagpuan sa cellar ng kanyang tindahan. Isang nakakatakot at totoong kwentong gumimbal sa buong bansa. Ang kwento ko ngayong araw ay tungkol kay Estibales Carranza. Samahan niyo ako at alamin natin kung bakit siya tinawag na The Ice Cream Killer. Si Estibales Carranza ay pinanganak sa Mexico City at lumipat sa Spain kasama ang kanyang pamilya nung siya ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Lumaki ito sa Catalan City ng Barcelona. Ang kanyang amang si Armando Lopez ay kilala sa Spain dahil sa sinulat nitong libro tungkol sa shamanism. Ayon kay Estibales, ang ama ay napakastrikto at yun ang naging dahilan sa kung bakit maliit pa lang siya ay nagpapantasya na ito na makapatay ng tao. Noong nag-aaral pa lang ito ay nagkaroon ito ng karelasyon ng 5 taon at itinuring siya ng nobyo na pagmamay-ari na siya ring pinagdaanan niya mula pagkabata. Nagtapos ang kanilang relasyon matapos niya makapagtapos sa kolehiyo. Dahil sinabi sa kanya ng nobyo na hindi pa ito handa para sa seryosong relasyon, sa kabila ng nakapag-propose na ito sa kanya. Doon ulit siya nagsimula mag-isip tungkol sa pagpatay. Katunayan ay naisip niyang tanggalan ng brake ang sasakyan nito para makaganti man lang ito sa ginawang pakikipag-brake sa kanya. Umalis sa Spain si Estibales at lumipat sa Germany at nagtrabaho bilang au pair. Ang au pair ay isang kasambahay mula sa ibang bansa na nagtatrabaho at nakatira bilang bahagi ng isang pamilya. Matapos niya magtrabaho bilang au pair ay nakakuha ito ng panibagong trabaho sa isang ice cream shop sa village malapit sa Nuremberg. Sa mga oras na yon ay nakilala niya si Holger Holz na kalaunan na naging nobyo niya. Taong 2002 ay nagpakasal ang dalawa at lumipat sa bayan ni Holger sa Berlin. Di nagtagal matapos nila makasal ay lumabas ang masamang pag-uugali ni Holger. Nagumpisa na itong kunin ang lahat ng kita ni Estibales mula sa pagiging waitress nito at kinukuha pati ang mga papeles na kailangan ni Estibales para makabalik sa Spain. Sa pangatlong pagkakataon ay napaisip na naman siya na gusto niyang pumatay, lalo na't nakakaramdam na naman siya na siya ay sinasamantala. Katunayan ay sinasaktan din siya ni Holger at madalas na minumura pag hindi niya binibigay ang kanyang kita sa asawa. Sa huli ay bumalik ito sa ice cream shop, ngunit sa pagkakataong ito ay pinapahiya at kinokontrol na siya ng kanyang boss, na minsan pa hindi pinapayagang makagamit ng CR. Ang nakuhang trato mula sa kanyang boss ay mas lalong nagpasiklab sa kanyang damdamin sa ideyang makapatay ng tao. Mabuti na lamang at hanggang sa pag-iisip lang napapatay niya ang kanyang boss at hindi yon tinuloy. Ang pagnanais na patayin ang mga taong umaagrabyado sa kanya ay ang paraan niya para mabigyan ng hustisya ang mga ginawa sa kanya kahit na nasa isip lamang. Ngunit di nagtagal ay hindi na kinaya ni Estibales. Noong 2005, si Estibales at Holger ay lumipat sa Vienna kung saan ay nagbukas sila ng sariling ice cream parlor sa Usual Gas. Bagaman partner sila sa nasabing negosyo ay mas malaking nakukuhang share ni Holger dahil sa gagamitin niya ang pera para mag-invest sa bago niyang interest na firearms at shooting video games. Sa huli ay nawala ng pagmamahal si Estibales sa asawa at nakipag-divorce dito. Doon na rin siya nag-umpisa makipagrelasyon sa isang lalaking nagngangalang Manfred Hinterberger na isang ice cream machine salesman. Noong April 27, 2008, matapos ang shift ni Estibales sa kanilang ice cream parlor ay umuwi ito sa kanilang apartment ni Holger. Sa mga panahong yun ay magkasama pa silang nakatira sa isang apartment dahil sa ayaw ni Holger na umalis. Sa buong gabing yon ay puro pang-iinsultong nakuha ni Estibales sa kanyang dating asawa na ilang taon na niyang ginagawa. Ngunit sa mga pagkakataong yon ay umabot na sa sukdulan si Estibales. Habang nakatalikod si Holger at naglalaro ng kanyang video games, ay kinuha ni Estibales ang Beretta pistol na nakatago sa kanyang apartment at hinila ang gatilyo. 2 bala ang tumama sa ulo ni Holger at 1 bala naman sa gilid ng ulo niya na siyang tumapos sa kanyang buhay. Noong una hindi alam ni Estibales kung anong gagawin niya sa patay na katawan ng kanyang dating asawa. Una niyang sinubukang sunugin ang katawan sa apartment, ngunit maraming usok at sobrang malakas ang amoy ng sinunog ng katawan.
At kalaunan ay nagdesisyon itong bumili ng chainsaw. Inumpisahan niyang pagputol-putulin ang katawan ng dating asawa at inilagay yun sa loob ng ref. Nung siya ay umalis sa apartment noong autumn noong 2008 ay kinakailangan din niyang dalhin ang katawan. Nagdesisyon itong ilagay ang mga putol na katawan sa mga ice cream tubs at pinunuyo ng semento. Ginawa niya yon sa lahat ng parte ng katawan maliban na lamang sa ulo ni Holger na inilagay niya sa pinakailalim ng freezer. At ang naisip niya ay punuin na rin ng semento ang freezer. Pagkatapos ay nagpatulong ito sa dalawang kaibigan na ilipat ang freezer sa cellar ng ice cream parlor. Pag may mga taong nagtatanong sa kanya kung nasaan si Holger ay sinasabi niyang lumipat ito sa India at naniniwala naman sila. Nag-invest ng malaking pera si Manfred para sa ice cream shop ni Estebales. Ngunit hindi naging mabuti si Manfred kay Estebales. Madalas itong natutulog kasama ibang babae na piniperahan lamang siya. Dahil doon ay napilitang magpa-cosmetic surgery si Estebales, gaya ng nose reduction, facelift at nagpa-inject din ito ng kanyang bibig dahil sa nagrereklamo si Manfred na sobrang nipis ng kanyang bibig. Ayaw din ni Manfred magkaroon ng anak kay Estebales dahil meron na itong anak sa ibang babae. Nabigo na naman si Estebales sa pagkakataong ito kaya naubos na naman ang kanyang pasensya. Natuto na si Estebales sa unang pagpatay. Balak niyang lagyan na ng plastic ang mga sahig at dingding bago barilin si Manfred. Gabi ng November 21, 2010 matapos sila makabalik mula sa bakasyon, ay naganap ang pagpatay. Nag-away ang dalawa ng mga oras na yon at inatay ni Estebales na makatulog si Manfred bago dahan-dahang ilagay ang mga plastic. Pagkatapos ay itinutok sa likod ng ulo ni Manfred ang baril at pinaputok ito ng 4 na beses. At pagkatapos ay pinagputol-putol din ang katawan ng lalaki gamit ang chainsaw. At sinemento sa kaparehong proseso ng una niyang biktima. Matapos ang 4 na araw ay inireport na missing ni Estebales si Manfred. Ang ice cream parlor ay may mga katabi pang ibang shops. At isang araw, June 6, 2011, may sumabog na isang pipe at kinakailangang ayusin. At doon nakita ng mga gumawa ng pipe ang itinatagong sikreto ni Estebales. Sa kasamang palad ay nakita ang isang paa ni Manfred na nakalabas kaya tumawag na sila ng pulis. Doon nila nakita ang iba pang parte ng katawan na sinemento sa freezer. Sa kasunod na araw, June 7, 2011, ay nilapitan si Estebales ng isang kapitbahay at sinabi sa kanya ang mga nadiskubre ng mga pulis. Mahinala ang kanyang kapitbahay na ang natagpuang katawan ay kay Manfred kaya biglang kinabahan si Estebales. Agad na kinuha niyang laman ng kanyang bangko pati ang sa safe deposit box at inutusan ng kanyang tagalinis na kunin ang kanyang passport at passbook at agad na dumiretso sa airport. Kahit na nakabili na ito ng tiket pa Paris ay umalis ito sa airport sa takot na baka umakyat ang mga pulis sa eroplano at arestuhin siya. At ang kanyang iniisip ay totoo sapagkat nag-aantay na nga ang mga pulis sa gate. Ngunit natakasan niya ang mga ito. Nag-check-in siya sa isang guest house sa Tolmezzo at agad na umalis kinabukasan at umiwas sa mga Italian police. Nagpalipas ito ng oras kasama ang kakakilala lang niyang street artist at ikinukwento niya sa lalaki ang tungkol sa plano niyang pagpapakamatay. Dagdag pa doon ay kinuwento din niya sa lalaki ang nagawang krimen at ang mga nadiskubring katawan, kaya tumawag na ito ng pulis. At noong June 10, 2011, bandang 7:30 ng umaga ay nahuli si Estebales at ibinalik sa Austria. At habang ginagawa nila yon ay matagumpay namang na-identify ang mga katawan nila Manfred at Holger. Agad na umamin si Estebales sa nagawang krimen at ipinaliwanag niya sa kung paano niya ito pinatay, paano niya hiniwa ang mga katawan at paano niya isinemento sa ice cream tubs at freezer. Ang mga Austrian at Spanish media ay may spekulasyon na baka may tumulong kay Estebales na patayin at paghiwa-hiwalayin ng mga katawan dahil sa maliit lang itong babae. Ngunit hindi umamin si Estebales na may tumulong sa kanya. Ang inamin niya lang na may 2 kaibigan siya na tumulong sa kanya para ilipat ang freezer at wala silang kaalam-alam kung ano ang laman nito. Sa psychiatric report ni Estebales ay na-diagnose ito na may isang seryosong personality disorder at matuturing napakadelikadong babae ni Estebales. Ayon sa psychiatrist na oras na makalabas pa ulit si Estebales ay hindi malayong magagamit niya ulit ang chainsaw. Ayon sa kanila na ang tumutulak kay Estebales sa pagpatay ay ang pakiramdam na parang nakukulong siya sa relasyon at inaabuso
para ma-validate niya ang pagpatay. Na sa pakiramdam niya ay karapat-dapat lamang na mangyari sa kanyang biktima. At noong September 5, 2012, ang Vienna Public Prosecutor ay kinasuhan si Estibales ng kasong murder. Ipinadala siya sa isang institusyon habang nagpapatuloy ang paglilitis. Sa mga oras na yon ay inilarawan si Estibales na napaka-cold-blooded at walang pagsisisi sa kanyang ginawa. Noong tinanong siya habang nasa paglilitis, ay dinipensa ni Estibales ang kanyang sarili sa pagsasabi na, "If I burst into tears, you would say what kind of theater is that? What I did is disgusting and I try to pull myself together and take the blame." November 22, 2012 ay napatunayang guilty si Estibales at sinintensya nito ng life imprisonment sa kasong double murder. At habang nasa kulungan ito ay naging matunog ang kanyang pangalan. Dahil naging curious ang mga tao sa kung paano nakagawa ng pagpatay ang isang magandang babae katulad ni Estibales. Noong August 2016 ay inilipat si Estibales mula sa Lower Austrian Women's Prison patungo sa Astin Prison sa Upper Austria. At ang rason ng paglipat sa kanya ay dahil sa may 2 inmates na gusto siyang patayin. Nalaman ni Estibales na siya ay 2 buwan ng buntis noong umaga ng araw na siya ay inaresto. Nabuntis ito sa kanyang espesyal na kaibigan na si Roland R. Nagpakasal sila sa kulungan at nanganak siya noong January 11, 2012 at napunta sa kanyang mga magulang ang bata. Kalauna ay nagkahiwalay din sila matapos ang 6 na buwan matapos siyang manganak. Pagkatapos nun ay inilipat si Estibales sa all-male prison sa Schwarzena sa Lower Austria dahil sa nakikitang napakadelikado niya isama sa ibang babaeng inmates. Isa si Estibales sa 14 na babaeng inilipat kasama ang mga lalaking inmates. At kung nagtataka kayo bakit inilipat ang isang napakagandang babae sa panlalaking kulungan, ay dahil sa alam nila ang kapasidad ni Estibales na pumatay ng lalaki. E papaano pa kaya kung babae? Kalaunan ay nalaman na nagkaroon ng karelasyon si Estibales sa isa sa mga inmates na nagngangalang Martin. At pinangangambahang baka mabalitaan na lang si Martin na patay na sa mga sumunod na araw o taon. Huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.